Buksan natin sa unang Timoteo 1:12. Itong sinasabi ng banal na kasulatan, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpalakas sa akin. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Bagamat ng unay ako'y naging mamumusong at manguusig, mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako. Sapagkat yaoy ginawa ko sa mga di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. At totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon nasa pananampalataya at pag-ibig na napawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan, na ako ang Pangulo sa mga ito. Gayon may dahil dito kinahabagan ako upang sa akin na Pangulong makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman. Amen. Makaupo tayo mga kapatid. Sinabi sa isa pang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica na sa lahat ng bagay tayo ay dapat magpasalamat sapagkat ito ay kalooban ng Diyos na tayo'y magpasalamat. Marami tayong bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Siguro marami tayong panalangin na sinagot ng Panginoon. Marami tayong mga problema na binigyan ng solusyon ng Panginoon. Marami tayong kabigatan na nagkaroon ng kagaanan. At yung mga bagay na yan ay dapat binibigyan natin ng pasalamat sa Panginoon. Hindi mo sasabihin na kapag ikaw pinagpala mong sarili mo. Ni kapag ang iyong problema ay nabigyan ng solusyon, huwag mong iisipin, huwag mong tatangkain na sabihin mo sa iyong sarili, na sa pamamagitan ng aking sariling talino, ay aking naiayos ang aking pag-iisip. Kaya kahit nung unang panahon, sinabi ng Diyos sa mga Israelita, at lagi mong aalalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang ikaw ay magkaroon ng mga kayamanan. And thou shalt remember the Lord thy God, for he it is that giveth thee power to get wealth. Sapagkat yung intensyon ng ating Panginoon, na kung kinuha niya tayo na marumi sa kanyang biyaya, matatagpuan niya tayong malinis pagbalik ni Kristo. Matagpuan, kung tayo ay natagpuan niyang walang pananampalataya, intensyon ng Diyos na sa kanyang pagparito, matagpuan niyang meron tayong pananalig na matibay. Natagpuan tayo ng Diyos na makasalanan. Susunduin tayo ng Diyos na banal. At yun ang nais ng Panginoon. Kaya sa kabila ng marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon, lalong higit ang pagpapasalamat natin sa Panginoon na tayo ay nakatagpo ng paglilingkod sa Diyos. Yun ang sinasabi ng talata. Maraming Kristiyano ang hindi naghahanap ng paglilingkod sa Diyos. Sa klase ng Kristyanismo na ipinangangaral sa sanlibutan at sa mga simbahan, ang mga tao pumupunta na lang sa simbahan para makinig ng salita ng Diyos, para magkaroon sila ng masarap na pakiramdam, para pahirin yung mga luha nila. Kapag wala silang makain, ma-inspire sila na magkaroon sila ng pagkain.
pero hindi naghahanap ng paglilingkod sa Diyos. Alam mo ba na ang intensyon sa atin ng Panginoon ay maging conforme kay Kristo? Hindi ba sinabi sa Colossus 2:6 na kung paano ninyo tinanggap si Kristo na inyong Panginoon, ganun din kayo lalakad sa Kanya. Ngayon, ano bang klaseng buhay mayroon ng ating Panginoong Jesucristo? Ipinakita niya ba na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay madaling daan? Hindi. Ang daan ng paglilingkod sa Diyos ay daan ng maraming tukso. Mentras na sinusunod ng tao ang kalooban ng Diyos, lalong naglalabasan ng lahat ng mga tauhan ni Satanas para ikaw ay guluhin. Lalong magrebelde sa iyo ang iyong laman. Ang dati mong buhay, hahabulin ka nito. Kaya nga ang paalala ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila na mga nais magsisunod sa Kanya, tanggihan mo ang iyong sarili. Sapagkat kung sa pag-aakala mo na ang unang hahadlang sa iyo sa paglilingkod sa Diyos ay ang mga kamag-anak mo kasama mo sa bahay, isipin mo na walang ibang hahadlang sa iyo. Una sa lahat, kundi ang iyong sariling pagiging makasalanan. Sabihin mo na ang lahat ng mga pag-uusig ay ituon sa akin. Pero kung hindi ko papansinin, makaka-apekto ba sa akin yun? Kung hindi ako magpapadala sa aking sariling emosyon, sa mga pananakot, sa mga pagbabanta, sa pangbablackmail ng sanlibutan, naturingan kang Kristiyano, bakit ganyan ka? Mauunawaan ba nila na mas importante sa iyo ang kalooban ng Diyos? Ngayon, sabihin na nila lahat at gawin nila ang lahat para hatakin ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi makaka-apekto yan sa iyong sariling laman at hindi mo mamahalin ang iyong sariling buhay at reputasyon, mananaig ba yan sa iyo? Hindi. Kaya sabihin mo na lahat ng gusto mo, kaya mo ginawa yan dahil gusto mo yan. Kaya't sinabi sa pahayag, and they overcame the devil, si Satanas, by the blood of the Lamb and by the word of their living testimonies. Hanapin nga natin yun. Sa pahayag 12. Sa mga Bible nyo na Tagalog, Apokalipsis 12:11. At kanilang dinaig dahil sa dugo, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero, at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Walang makapananaig sa dugo ni Kristo, sapagkat ito'y tiyak na pambayad sa lahat ng kasalanan ng mga nagsisampalataya sa Kanya. Wala ring makapananaig sa patotoong daladala natin, sapagkat sinabi sa banal na kasulatan, kahit tayo ay natatanikalaan, pero ang salita ng Diyos ay hindi mapipigilan. Subalit kung mamahalin mo ang buhay mo, siyang nagmamahal ng kanyang buhay, siyang mawawalan nito. Ikaw na sumampalataya kay Kristo ay dapat nakaunawa higit sa lahat na susunod ka sa Panginoon na kagaya ng sumunod si Kristo. Ang dulo man noon ay kawalan, subalit kung yun ang kalooban ng Diyos, yun ang dapat mangyari. Alam natin ang mga bagay na yan. Kaya ang nais natin, makita sa buhay natin, anong paglilingkod ang inihanda sa atin ng Panginoon. Sapagkat mababasa natin sa talatang 12, bumalik tayo sa text. Alam nyo na kapag wala akong sinabing text o verse, ibig sabihin babalik tayo dun sa ating inumpisang verse.
na tayo ay pinalalakas ng ating Panginoon. At pagkatapos tayo ay ibinibilang na matapat ng Diyos. Ang ebanghelyo na ipinangangaral ni Apostol Pablo sa kanyang pagkawari ay ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Pumunta ka sa talatang 11 sa taas. Ayon sa ebanghelyo ng kaluwalhatian na mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Isipin mo na ito palang paglilingkod sa Panginoon ay ginagawa ng Diyos ng kalakasan. Ito palang paglilingkod sa Panginoon ay binibigyan ng Diyos na pananaw na ang tingin niya sa iyo, pwede kang pagkatiwalaan. Bawat Kristiyano na pinag-alayan ng buhay ni Kristo sa kaisipan ng Diyos ay magtatapat sa ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat ang pagtanggap natin ng mensahe ay pagkakatiwala ng Diyos sa atin. Na ipamumuhay natin yan at ipangangaral natin yan at ibabahagi natin yan sa mga taong hindi pa tumanggap ng ebanghelyo. Kung kaya't sa paglilingkod na to, hindi pwedeng hindi tayo huhubugin ng Diyos sa katapatan. Hindi pwedeng hindi tayo magkakaroon ng kalakasan mula sa Diyos. At nawa ay ating ipagpasalamat sa Diyos na sa iglesyang ito nakatagpo kayo ng paglilingkod sa Diyos. Huwag mong iisipin na wala kang lakas. At huwag mong iisipin na hindi ka ibinibilang ng Diyos sa katapatan. Tapat si Kristo na tumawag sa atin. Kung si Kristo ang ating katuwiran, kung si Kristo ang ating kabanalan, kung si Kristo ang ating katalinuhan at karunungan, si Kristo rin ang ating katapatan. Alam ng Diyos na ako'y tao na makasalanan. Kung kaya tayo'y naglilingkod, hindi gamit ang ating sariling lakas at isip, lagi natin itong ginagawa sa pangalan ni Kristo. Sapagkat kay Kristo ibinilang tayong tapat ng Diyos. Kaya't walang sino man na kay Kristo ang dapat magdadalawang isip na maglingkod sa Diyos. Sapagkat si Kristo ay naglingkod sa Diyos. Walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Kung ang ating Panginoong Hesukristo ay naglingkod sa Diyos, dapat maglingkod ka rin sa Diyos. Ngayon, nawawalan ka ng gana. Pinagdududahan mo ang grasya ng Diyos. Tignan mo uli si Kristo. Yun bang ipinagawa sa kanya ng Ama ay madali? Ilang beses siyang nagutom at ilang beses siyang tinukso kagaya natin. Pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ilang beses pinagbantaan ang kanyang buhay. Ang taong nasa kalooban ng Diyos ay immortal hanggat hindi siya ibibigay ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon kay Pilato, wala kang kapangyarihan sa akin maliban na ibigay sa iyo ng nasa langit. Pero sa gabi nang siya ay naghirap sa kanyang kalooban, na ang kanyang pawis ay parang kagaya ng dugo, at sinabihan niya ang kanyang mga disipulo, manalangin kayong kasama ko. Pero natulog sila. Subalit hindi pinabayaan ng Diyos si Kristo. Nang isang gabing walang tulog, na punong-puno ng pagkabalisa at pag-aalala kung anong kinabukasan, kung anong klaseng pagdilitis ang kanyang dadanasin sa kamay ng mga Hudyo at ng mga Romano, kung anong klaseng sakit ang kanyang titiisin. Binigyan siya ng Diyos ng kalakasan.
Maraming mga ipinapako sa krus na doon pa lamang sa latigo na mamatay na. Doon pa lamang sa hampas na mamatay na. Kung kaya't walang pagdududa ng binubuhat ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang krus, ilang beses siyang nadapa. Kaya pinabuhat yun doon sa kay Simon na taga Cirene. Pero hindi mo pwedeng sabihin na hindi binigyan, hindi siya nagkaroon ng lakas hanggang sa dulo. Bawat paglilingkod ng Kristiyano sa Diyos ay binibigyan ng kalakasan ng Diyos. Siguraduhin mo ang iyong paglilingkod sa Panginoon at makakatagpo ka ng siguradong kalakasan. At sa kalakasan na yan, magiging matapat ka. Siya ang mag-iingat sa iyo sa lahat ng pagkahulog. Sa kalakasan ng Panginoon, magkakaroon ka ng kasiyahan sa Diyos. Ngayon, paano tayo hinubog ng Panginoon sa paglilingkod? 1, 2, 3, 4. 4 na bagay sa karanasan ni Apostol Pablo kung paano siya hinubog, pinalakas at ibinilang ng Diyos na tapat sa paglilingkod. Una, sa talatang 13. Nagpapasalamat siya sa Diyos sapagkat napakalaki na ng pagbabagong nangyari sa kanyang buhay. Alam mo ang karanasan ni Apostol Pablo bago siya naging tagapaglingkod ni Kristo. Sa talatang 13, bagamat ng una ako'y naging mamumusong. Taong napastangan, taong nagsasalita ng masama sa Diyos, taong nagsasalita ng masama sa gawain ng Diyos, lalong higit nilalapastangan ng pangalan ni Kristo. Hindi yun gawain ng mga Kristiyano. Hindi gawain yun ng mga taong may Espiritu ng Diyos. Mababasa mo yan sa unang Korinto 12:3 na walang sino mang nagsasalita na si Kristo ay isinumpa kung mayroon siyang banal na Espiritu. Subalit ang ginawa ni Apostol Pablo, siya ay mamumusong, mang-uusig at mang-aalipusta. Kung ganyan ang iyong kalagayan sa dati mong buhay, hindi mo ba ipagpapasalamat sa Diyos na may paglilingkod ka ngayon? Bumalik ka sa dati mong buhay, tignan mo kung may mapapala ka sa paglaban mo sa Diyos. Anong sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Saulo? Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Napakahirap para sa iyo na sumipa sa tinik. Subukan mong mamusong sa Diyos hanggang sa ikaw ay mamatay. Subukan mong mamuhay na wala kang ginawa kundi usigin ang mga taong nagpapatuloy sa pananampalataya. Anong mapapala mo? Subukan mo na yung bibig mo ay gamitin mo sa kasamaan, sa pagsasalita ng masama sa iyong kapwa. Sa pagiging tsismoso, sa maging mapanumbat, sa pagiging palaaway. Anong kwenta? Wala. Gawain niya ng mga taong walang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat kung may paglilingkod ka sa Diyos, makikita mo, hindi mo ministeryo na manira, kundi ministeryo mo magbuo ng tao. Magpatibay ng tao. Hindi mo ministeryong manisod, ang gumagawa niyan mga taong walang pag-ibig kay Kristo. Ministeryo mong magpatibay.
Hindi sa pamamagitan ng iyong pananalita, may mga taong lalayo kay Kristo. Dahil sa may paglilingkod ka, kagaya ni Apostol Pablo, ang bibig mo ngayon ay isa na ngayong instrumento ng Diyos sa pagpapatotoo. Ha? Akala mo ba ang mga namumusong sa Diyos ay yun lamang mga nagsasalita ng masama sa Diyos? Maraming mga taong nagsasabing sila ay sa Diyos, pero sa kanilang mga gawa, hindi nila kanilang itinatanggi ang Diyos. Mga bagay na alam mo na ayaw ng Diyos, ginagawa mo pa rin, hindi mo ba nakikita na pamumusong yan sa Diyos? May nagpapakilalang Kristiyano, tignan mo ang pamumuhay, hindi Kristiyano, anong yung ambag nila sa paglilingkod sa Panginoon? Paano mo mapapagpapasalamatan ang paglilingkod mo sa Panginoon kung hindi mo nauunawa ng grasya sa iyo ng Diyos na binago niya ang buhay mo? Nagpapasalamat ako sa Panginoon na siyang nagbigay sa akin ng lakas na dati ako'y mamumusong. Hindi na ako mamumusong ngayon. Naglilingkod na ako sa Diyos ngayon. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa siyang nag-ari sa aking tapat na dati hindi ako matapat. Gusto kong namumuhay sa kasinungalingan. Tama nang magpakitang tao. Mga kapatid, hindi paglilingkod sa Diyos ang pagpapakitang tao. Sapagkat ang nagpapakitang tao ay naglilingkod sa tao. Sapagkat kung naglilingkod ka sa Diyos, dapat alam mo na walang bagay na hindi nakikita ng Diyos. Kahit ang isip at puso ay nakikita ng Diyos. Gayon may kinahabagan ako, ang sabi. Ano makakapagbago sa isang taong nang aalipusta at namumusong sa Diyos, habag lang ng Diyos. Kung ministeryo natin na magpatotoo patungkol sa kahabagan ng Diyos, dapat maintindihan mo ikaw muna ang nakaranas ng habag. Sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Bakit ginagawa ng mga tao ang mga bagay na mapanakit sa kalooban ng Diyos? Hindi nila alam yung ginagawa nila. Mga ignorante sa katuwiran ng Diyos. Bakit hindi nila alam? Wala bang nangangaral? Hindi ba nila naririnig na ang masama ay masama sa harapan ng Diyos? Hindi ba sila inuusig ng kanilang konsyensya? Hindi ba ang langit ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos? Kahit ang masamang tao, alam niya na hindi dapat nagsasalita ng masama sa kanyang kapwa. Kahit ang mga tao doon na mga magnanakaw, hindi nila tinatalo yung kapwa nila magnanakaw. Ang mga sindikato, nagbibigay ng kortesiya sa isa't isa. Alam nila pare-parehas na pag yung mga bata nila nagkus ng landas, magbabarilan sila. Hindi nila gusto parehas yun. Hindi ba alam ng tao? Sapagkat bagamat alam niya, hindi niya sinasampalatayanan. Yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Bakit hindi mo alam, hindi mo sinasampalatayanan? Ngayon sa isang banda magsasabi, Pastor, paano sila mananampalataya sa hindi nila narinig? Paano nila mapapakinggan ang aral ng Diyos kung walang mga ngaral? Bakit hindi sumasampalataya? Hindi rin nakakaunawa. Hindi nakakaunawa sapagkat hindi sumasampalataya. Hindi sumasampalataya
sapagkat hindi nakakaunawa. Sinong tao ang makakapagbago ng kanyang sarili para maglingkod sa Diyos? Habag lang ng Diyos. Ang sabi sa talatang yan, ako'y kanyang kinahabagan. Ngayon, pangalawa niyang pinagpasalamatan, talatang 14, at totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Bakit kamo nagawa ni Apostol Pablo ang masasamang gawain niya noon? Kasi hindi niya alam sa kawalan niya ng pananampalataya. Paano natin makita sa banal na kasulatan na totoong si Apostol Pablo ay nakatagpo ng masaganang biyaya? Sapagkat siya ay nakatikim mula kay Kristo ng pananampalataya at pag-ibig. Napaka-misteryoso ng paraan kung bakit tayo sumasampalataya. Alam nyo na ang pananampalataya ay tanging galing sa Diyos. At nag-uumpisa sa puso ng isang taong ipinanganak na muli. Sapagkat ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay. Kaya minsan kahit alam mo, hindi mo alam. At kahit hindi mo alam, minsan pakiramdam mo, alam mo. Kaya mga tao, imbis na magpasakop sa katwiran ng Diyos, gumagawa ng sariling katwiran at ang tawag nila doon pananampalataya. Maliban na makilala mo si Kristo, na ayon sa pinangangaral ng banal na kasulatang ito, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya. Akala mo ba ang pananampalataya ay pagiging positibo lang? E di wala kang pinagkaiba sa mga dyablo. Naniniwala rin sila na marami silang madadalang kaluluwa sa impyerno. Akala mo ba sa pananampalataya ay pagkaalam lang sa mga katotohanan sa banal na kasulatan? Ay wala rin pinagkaibang pananampalataya mo sa dyablo. Sapagkat kung pagkakilala sa Diyos, mas kumbinsido pa nga si Satanas na may Diyos kaysa sa maraming mga nagpapakilalang Kristiyano. Mabuti pa ang dyablo nagpapaalam sa Diyos bago kumilos. At hindi siya makakakilos kung hindi pahihintulutan ng Diyos. Partikular sa pagkilos niya sa buhay ng mga anak niya. Pero doon sa mga unsaved, sila ay kumikilos ayon sa kalooban ni Satanas. Pero sa mga anak ng Diyos, nakita nyo sa kwento ng buhay ni Job, hindi makakakilos ang dyablo sa buhay ng mga anak ng Diyos kung hindi pahihintulutan ng Diyos. Kung makikita ninyo sa aklat ni Lucas, ang sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, hinihingi ka sa akin ni Satanas. Hindi ba? Na ikaw ay ligligay na parang kagaya ng trigo. Pero sa mga anak ng dyablo, gagawin ni Satanas ang kanyang kalooban sa kanyang mga anak. Malayo lang sila sa Diyos. Kung pagkakilala lang sa Diyos, kilala ni Satanas ang Diyos. Subalit hindi niya ginugusto ang kalooban ng Diyos. Na hindi niya aasahan. Kung maaari lamang yung mga bagay na alam niyang kalooban ng Diyos, kanyang mahadlangan. Kung kaya't napaka-epektibo ng paghadlang ni Satanas sa buhay ng mga tao sapagkat alam niya kung paano sasampalataya ang tao. Kagaya ng pag inihasik ang binhi, anong sabi ng parable? Dumating ang mga agaw, baka kasi sumampalataya sila kapag sila ay nakaunawa. Pero nananagumpay palagi ang biyaya ng Diyos kay Satanas. Nananagumpay palagi
na kapag ang banal na Espiritu ay kumilos sa puso ng tao, ang taong patay sa kasalanan ay nagkakaroon ng buhay para maunawaan niya ang kadakilaan ng Ebanghelyo ni Kristo. At doon siya nagkakaroon ng pagsisisi at pananampalataya. Isang salita lang o dalawang salita ang nagpapabago sa kalagayan ng tao. Sa Ephesians chapter 2 verse 4, But God who is rich in mercy, na sinasabi ni Apostol Pablo dito, at totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon. But God who is rich in mercy. Yun lang, habag lang ng Diyos ang pwedeng magpabago ng kalagayan ng taong lumalakad sa daigdig na to. Na wala siyang inaatupag kundi laman ng utak niya. Na sa harapan ng Diyos, anak siya ng pagsuway. Sa harapan ng Diyos ay anak ng pagkapuot ng Diyos. Isa lang ang magbabago doon, habag ng Diyos. At kapag ang Diyos kumilos sa puso ng tao, kagaya ng sinasabi ng propeta, at aking aalisin ang kanilang pusong matigas. Ganyan ang nangyari kay Apostol Pablo. Kaya kung marami pa rin nagdududa sa epektibong pagtawag ng Diyos at sa hindi matanggihang biyaya ng Diyos, tanungin mo kung paano naligtas si Apostol Pablo. Sa Gawa 9, ano ang kanyang plano? Bakit pupunta siya sa Damascus? Hahanapin niya mga Kristiyano doon para patayin. Kumuha pa siya ng otoridad mula sa gobyerno para meron siyang karapatan na pag may nakita siyang Kristiyano, huhulihin niya. Subalit, na nagumpay ang habag ng Diyos sa kanya. Paano ang isang mamamatay tao may magbabago ng isip? Paano ang taong perpektong pariseyo? Kaya pag binasa mo sa Filipos 3, kung ang kaligtasan sa gawa, naligtas na sana si Apostol Pablo sa gawa. Pero ang kaibahan kasi ng kaligtasan nito, kung ikaw ay sumampalataya, magkakaroon ka ng buhay pagkatapos. Makikita mo ang tunay na may pananampalataya. Mamumuhay sila sa pananampalataya. Sapagkat nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Madali magligtas-ligtasan ngayon. Ang daming mga baptist pupunta sa impyerno. Bakit? Dito lang ang kaligtasan. Pero sa kaibuturan ng puso, ganun pa rin siya, namumusong sa Diyos. Walang nagbago sa buhay niya, relihiyon lang. Ni kahit paglilingkod sa Diyos, kinatatamaran niya. Ni magbuklat ng Bible, linggo lang nagbubuklat ng Bible. Anong sinabi ni Apostol Pedro? Na kung inyong natikman na ang Diyos ay mabiyaya, na nasain niyo ang salita ng Diyos. Pero maraming Kristiyano, kailangan mong bugbugin bago pumunta sa simbahan. Akala mo ba matatakasan ninyo ang puot ng Diyos? Makakapagtago ba kayo sa krus ni Kristo kung hindi kayo magsisisi? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, maliban na kayo ay magsisi, mapapahamak lang din kayo. Kaya anong pangangaral ng unang baptist? Magpakita kayo ng bunga ng inyong pagsisisi. Sapagkat ang Diyos ay nangangaral ng biyaya, mahabagi ng Diyos, kaya magsisi tayo.
Maliban na magkaroon ng bunga ng pagsisisi, ang palakol ay nakaamba na sa ugat ng puno. Kaya lumapit sa kanya yung mga Pariseo, yung mga sundalo para magpabautismo, at ang sabi niya, mga lahi kayo ng ulupong. Sa Pilipinas, pag sinabi mong ahas ka, pag kunwari traidor, umaatake ng patalikod. Kaya huwag ka nang magtaka sa mga simbahan ng Panginoon, maraming umaatake ng patalikod, pero miyembro yun. Lahi ng ahas. Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay naging bagong nilalang. At kung nakita mo sa harapan ng Diyos na ikaw ay makasalanan, anong gagawin mo? Kagaya ng lagi kong naaalala, ako ay makasalanan. Hiwalay sa biyaya ng Diyos. Wala akong magagawang anuman. At tagpuan mo pala ang sarili mo na kailangan mo si Kristo, bakit hindi ka lumalapit kay Kristo? Anong gusto mong klaseng habag? Anong tingin mo sa habag? Pera? Kung yan ang ibig sabihin ng habag ng Diyos, di sana yung mga taong nasa sanlibutan, kinahahabagan din pala ng Diyos yun. Pero itong habag ng Diyos sa atin, na kay Kristo nakatagpo tayo ng pananampalataya. Na kay Kristo nakatagpo tayo ng buhay. Na kay Kristo nagkaroon tayo ng pagmamahal. Kaya ipagpapasalamat mo sa Panginoon ang paglilingkod mo sa Diyos, sapagkat minahal ka niya. Binigyan kanya ng pananampalataya, binigyan kanya ng paninindigan. Sa simbahang ito, ipinangangaral sa inyo kung gaano kadakila ang Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin. Pangatlo, talatang 15. Naranasan ni Apostol Pablo ang katapatan ng salita ng Diyos. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat ang tapat na salitang ito, na si Kristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Nabasa mo ba yun? Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo ay naparito sa sanlibutan para magligtas ng makasalanan. Bakit sinabi ni Apostol Pablo na tapat yung pangungusap na yan? Natotoo na nung si Kristo na dumating sa sanlibutan, talagang may kapangyarihan siyang magligtas. Bakit? Naranasan niya. Kaya nga sinabi niyang karugtong, ako ang pangulo sa mga ito. Sinasabi niya, hindi lang ako basta makasalanan. Ako ang makasalanan sa lahat ng mga makasalanan. Maraming makasalanan sa sanlibutan pero tinotolerate nila ang gawain ng Diyos. Kaya wag mong wag mong isipin na porket hindi ka inuusig. Sa Diyos yan. Pero sinabi ni Apostol Pablo na siya ay pangulo sa mga makasalanan, sapagkat makasalanan na nga siya, ginagawan niya pa ng kasalanan ng iglesia ng Panginoon. Maraming makasalanan sa kanilang panahon na hindi man lang ginagalaw ang iglesia. Hinahayaan lang. Tinotolerate. Pero ang lumabang ka sa Diyos, alam mo na yung ginagawa sa harapan mo ay gawa ng Diyos at hindi yan gawa ng tao.
nilalabanan mo pa rin, wala kang pinagkaiba sa makasalanan sa lahat ng mga makasalanan. Para kang si Satanas. Alam mo na nga sa dulo, hindi ka mananalo, matigas pa rin ulo mo. Di ba? Sinabi ng Panginoon kay Pablo, mahirap bumangga sa bato. Subalit, tapat ang pasabi. Sapagkat niligtas ako ni Kristo. Masasabi mong tapat at makakayang magligtas ni Kristo sapagkat nakakakita tayo ng mga taong tumatalikod sa kasalanan at naglilingkod sa Diyos. Tsaka mo sabihing tapat ang pasabi na naparito si Kristo para magligtas ng makasalanan at ako ay makasalanan din. Bakit? Binago niya ako. Binabago niya ako. At tinutulungan niya ako maglingkod sa Kanya. Sabi ka ng sabi na si Kristo nagliligtas. Yung buhay mo walang pinag-iba sa dati mong buhay. Hindi ka binabagabag ng banal na Espiritu pag gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka nagsisisi. Sasabihin mo sa sanlibutan, "Oy, Jesus saves! Jesus saves!" Sino nagsabi? Yung Kristiyano ang tagal nang nagbabasa ng Biblia. Linggo lang Kristiyano. Lunes hanggang Sabado, hindi mo mahahalatang Kristiyano. Sasabihin mo, totoo na si Kristo nagliligtas? Kagaya ni Apostol Pablo, sinabi niyang, tapat ang pasabing ito. Hindi ito pwedeng magsinungaling. Talagang nagliligtas si Kristo. Kung ayaw mong maniwala, tignan mo ang buhay ko. Yung bang patotoo natin ay sapat na katibayan na nagliligtas si Kristo? O tayo yung mga sakit ng lipunan? Mga Kristiyanong nandun sa Blateran? Mga Kristiyanong kabataan, kayo mga nasa guidance? Pagkat kayo ang sakit ng ulo ng inyong mga teacher. Huwag ganun mga kapatid. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay hindi namatay ng walang kabuluhan. Hindi ako maniniwala na may patak ng dugo ni Kristo ang nasayang. Sapagkat ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At ang mga tupa ni Kristo ay sumusunod sa kanya. At ang mga tupa ni Kristo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. At hindi sila maaagaw sa kamay ni Kristo kahit kailan. Sapagkat ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa mga tupa. Tapat ba ang pagliligtas ni Kristo? Ang buhay natin kagaya ng buhay ni Apostol Pablo. Buhay ng pagrebelde sa Diyos. Patungo sa buhay ng paglilingkod sa Diyos. Yan ang patunay na tapat si Kristo sa kanyang pagliligtas. 4. Kailan ako nag-preach ng ganito kahaba ng 4 na puntos Maigsi lang naman, matatapos na tayo. Gayunmay, talatang 16. Gayunmay, dahil dito kinahabagan ako, upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Hesukristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Kita mo na, tama yung pag-intindi na pinaintindi sa atin ng banal na Espiritu sa talatang 15. Diba? Sapagkat
Yung katotohanan ng iyong buhay na si Kristo ay nagliligtas, talagang sinadya ng Diyos, kinahabagan ng Diyos si Apostol Pablo, bagamat siya ay punong makasalanan, para maipahayag niya sa sanlibutan kung gaano kahaba ang pagtitiis ng Diyos. Alam mo kung bakit pinagtitiisan tayo ng Panginoon? Upang sa ganon, maipahayag mo ang kanyang pagtitiis sa marami pang mga makasalanan. Pero hindi mo ma-appreciate ang pagtitiis sa iyo ng Diyos kung hindi ka talaga maaakay ng kanyang kabutihan sa pagsisisi. Sabi ka ng sabi, ang Panginoon matapat, kahit ang dami kong kasalanan, talagang pinapatawad niya ako. Totoo yun. Pero anong kinaprogreso ng iyong buhay Kristiyano sa paulit-ulit mo? Marami sa inyo dapat naglilingkod na kayo sa Diyos. Dahil sa katigasan ng ulo nyo, paulit-ulit kayo sinusukat nyo kung gaano ang habag ng Diyos. Sinusubok nyo ang pasensya ng Diyos. Huwag ganon, mga kapatid. Kinahahabagan tayo ng Diyos para ang buhay natin ay maging halimbawa sa marami pang sasampalataya. Maraming mga Kristiyano na hindi nakapaglilingkod sa Diyos ng maayos sapagkat sa kanilang iglesia walang mabuting halimbawa. Makikita mo sa mga iglesia, maraming mga bagong Kristiyano na hindi makapaglingkod sa Diyos ng maayos. Bakit? Nakikita nila yung mga matatanda hindi naglilingkod sa Diyos ng maayos. Samantalang kung ikaw ay nakaranas na ng habag ng Diyos, bakit ka kinahabagan ng Diyos? Upang maipahayag ni Kristo sa pamamagitan ng buhay mo ang pagtitiis ng Diyos sa lahat ng mga sasampalataya pa. Yan ang buhay ng paglilingkod sa Panginoon. Huwag kayong maghanap ng ministry sa church. Dahil ang ministry nandyan lang. Pero kung anong dapat ninyong siyasatin, kagaya ng natutunan natin ngayong umaga, tumalikod ka na ba talaga sa dati mong buhay? Namumuhay ka na ba talaga sa pananampalataya at sa pag-ibig ni Kristo? Masasabi ba ng iyong patotoo na totoong nagliligtas si Kristo? Pang-apat, nagiging halimbawa ka na ba sa iba? Sa ganyang bagay, lahat tayo ay may ministeryo at nakatagpo ng ministeryo sa simbahang ito. Sapagkat lahat tayo ay ahente ng Ebanghelyo. Lahat tayo ay nagtuturo ng kaligtasan sa tao. Hindi dapat mga palaaway ang mga miyembro dito. Ang mga palaaway na miyembro, doon lang yan sa simbahan na hindi pinangangaral ang salita ng Diyos. Doon lang yan sa simbahan ng mga ribulto. Kakain sila ng hostya, maghahawak-hawak sila ng kamay, at pagkatapos babatiin nila ang isa't isa ng peace be with you. Peace be with you. Bukas kita tayo sa lupon. Peace be with you. Mga tanga. Niloloko nyo ang sarili nyo kagaya ng niloloko nila yung sarili nila. Doon pa lang sa sumamba ka sa ribulto, nagkasala ka na sa Diyos eh. Mga bata kayo na, tinuruan ko kanina, huwag kayong mananalangin kay Maria. Yun yung lesson ko kanina. Ipinaliwanag ko paanong si Jesucristo ay ipinanganak ng birhen. At si Maria ay makasalanan din kagaya natin. Subalit kinahabagan siya ng Diyos para dalhin sa kanyang sinapupunan ng ating tagapagligtas. Proseso si Jesucristo.
ang ating tagapamagitan. Tinanong ko sila, si Maria ba ay pwedeng matawag na ina talaga ni Kristo? Paano siya magiging tunay na ina ni Kristo samantalang pwede ba ang babae makabuo ng anak na sa kanya lang galing? Kailangan ng lalaki. Doon pa lang malalaman mo na talagang hindi binhi ni Maria si Kristo. Kung hindi inilagay lang yan doon ng Diyos, parang surrogate ba? Binuo lang yun doon ng Diyos. Kaya mga kapatid, kahit maliliit na bata, tinuturuan natin ang tunay na paglilingkod. At sinasanay natin sila sa paglilingkod. Darating ang panahon na kahit yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, aakalain nilang naglilingkod sila sa Diyos. Darating ang panahon, ang mga simbahan hindi na mahigpit sa disiplina. Maraming mga Baptist ngayon, hindi mahigpit sa disiplina ng salita ng Diyos. Dito nagtitiwalag tayo ng miyembro. Yung mga pangalan ng mga miyembro na walang pakikibahagi sa iglesia, bagamat sila'y baptized dito, ilang beses natin silang inabot, pinalalahanan, pinanalangin, kinausap. Taon na ang lumipas, padalhan nyo ng huling sulat. Magpakita sila sa simbahan bago ang anibersaryo. Huwag silang magpapakita rito ng anniversary, napakadali nun. Para kang Katoliko na pag piyesta lang nagpupunta sa simbahan. Tapos hiyang-hiya ka. Nahihiya po kami, wala po kaming pakikibahagi. Akala ba namin umasa kami na makikibahagi ka? Ni wala ngang gawain, wala ka eh. Yung wala ngang bahaginan, hindi ka kasali. Yung may bahaginan pa. Bakit? Kasi naniniwala tayo, si Kristo totoong nagliligtas. Tarantado ka eh. Tatanggap-tanggap ka sa Panginoon. Pag tinuwid ka sa kasalanan mo, galit ka. Huwag ka rito. Ito sasabihin mo, tapat ang pasabi na parito si Kristo para iligtas ang makasalanan. Tapos yung pamumuhay mo, wala kang pinagkaiba sa makasalanan. Ano, tapat ba yung pagliligtas ni Kristo? Ginagawa nating sinungaling ang Kristo nating sinampalatayanan. Ang ipinangangaral natin sa banal na kasulatan, salita ng katotohanan. Pag hindi mo ito pinamuhay, namumuhay ka sa kasinungalingan. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ay, di ba? Pagka ayaw mo na salita ng Diyos, hindi tayo pwede magsama. Kaya ititiwalag natin yung mga yan. Subalit ilalagay mo doon. Subalit kung sa habag ng Diyos ay makilala ninyo ang inyong pagkakamali, bumalik kayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay mahabagin. Anong grounds? Unang grounds, hindi pamumuhay ng ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Yun ang unang grounds. Akala mo ba hindi sapat yan para makapagtiwalag ng miyembro? Sapat yan. Pilipos 1:27 nakasulat, ang inyong pamumuhay ay dapat maging konforme sa Ebanghelyo ni Kristo. Upang ako ay nandyan o wala ako, mabalitaan ko kayo na nagkakaisa at nagtutulungan para itaguyod ninyo ang pananampalataya sa Ebanghelyo. Hindi yung nagsisimba ka lang pag may kainan. O, di ba? Ibinuklod tayo dito ng Panginoon. Para kung paano kayo niligtas sa Ebanghelyo at paano ako kinahabagan ng Diyos sa Ebanghelyo, itaguyod natin yan para maraming taong maligtas sa Ebanghelyo ng Panginoon natin. Ha? Kung hindi ka sasali dyan, hindi tayo pwede magsama. Yun ang grounds. Hindi pamumuhay ng ayon sa Ebanghelyo.
Pangalawa, kawalan ng pakikibahagi sa iglesia. Gawa 2:41 hanggang 47, ang haba nun. Hindi ka nabautismuhan na hindi ka magpapatuloy sa aral ng mga apostol at sa pakikibahagi sa pananalangin. Sasali-sali kayo sa prayer band, pagkatapos hindi nyo tutuparin nyo yan. Bawal dito ang membrong hindi nagdadasal. Doon ka sa simbahan ni Satanas. Hindi ka tuturuan ni Satanas magdasal. O, diba? Makibahagi kayo sa pananalangin. Ang ganda-ganda, hindi nyo na kailangan pumunta sa church para sumali sa mga prayer meeting, kaya alam namin na kayo ay busy. Pero kung makakapunta kayo, aba, pumunta kayo. Di ba? May cellphone ka na kaysa ginagamit mo yan sa paggawa ng kawalang hiyaan eh. Di ba? Gamit ang cellphone, kinukontak nyo lahat ng masasamang tao. Lahat ng mga taong walang paglilingkod sa Diyos, yun ang mga ka-fellowship nyo. Bakit hindi nyo to gamitin para kumontak sa mga kapatiran na mag-aakay sa inyo na manalangin sa Panginoon? O, di ba? Dahil pangalawang grounds yun, hindi pakikibahagi sa iglesia. Oo, kaya punta kayo dun sa labas. Ang daming baptist dyan, mga walang paglilingkod. Huwag niyong tawagin ang pangalan niyong baptist kung hindi kayo maglilingkod sa Diyos. Yung unang tinawag na baptist na matay sa pamumuhay sa katotohanan. At sinabi ng Panginoong Jesucristo, walang ipinanganak sa daigdig na to na higit kay John the Baptist. Maliban kay Kristo. Siyempre, si Kristo, iba yun. Kaya kung tatanungin mo ang banal na kasulatan, sino ang pinakadakilang tao sa banal na kasulatan? Hindi si Pablo, hindi si Pedro, hindi rin si Maria, si Juan Bautista. Yung ba ang pinakamayaman? Hindi. Ang damit lang nun, bahag. Magbabahag ba ako? Natural, hindi. Pag ako nagbahag dito, parang kamukha ko si Barok. Anong pagkain nun? Lagi ba yung kumakain ng masarap? Simple lang ang pagkain nun. Tipaklong at saka yung dessert niya, honey. Pero hindi pwede na susunod ka kay Kristo na hindi ka magsisisi. Kaya kagaya ng sinaunang Baptist, it doesn't care kung hindi kayo susunod sa akin. Basta ang gagawin nyo, susundin nyo si Kristo. Ha? Sumunod kayo kay Kristo. Kung paano ko sinusunod si Kristo, gayon din kayo susunod sa Panginoon. Alam ninyo ang doktrina ko. Alam ninyo ang buhay ko. Alam nyo yung layunin ko. Lalo na kayo na nakakilala sa akin nung unang panahon na wala pa ako sa Panginoon at ang aking buhay ay hindi karapat-dapat maglingkod sa Diyos. Meron akong sinabihan dito nung nakaraang gabi at gusto kong sabihin sa inyo. Noong mga naglilingkod kayo sa Diyos, anong ginagawa ko? Gumagawa lang ako ng kasalanan. Lumagawa ako ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Maliit pa ako, naglilingkod na kayo sa Diyos, sabi nyo. Ngayon, anong ginagawa nyo? Kung hindi to gawa ng Diyos sa buhay ko, at hindi to grasya ng Diyos, sinong gumawa nito? Pag inugat-ugat natin, ang kasaysayan ng iglesia, hindi pwedeng hindi tayo babalik. Sino ang mga unang miyembro sa simbahang ito? Nasaan ang mga paglilingkod nyo sa Panginoon? Nasaan ang mga buhay nyo dati na tinalikuran nyo na? Nasaan ang buhay na ngayon, namumuhay na kayo sa pananampalataya at sa pag-ibig ni Kristo? Nasaan ang katunayan na si Jesucristo ay tunay na nagliligtas? Nasaan yung awa ng Diyos na ngayon ginagabayan natin ang mga bagong miyembro? At kayo rin naman,
Lahat kayo na bagong sali sa gawain, isipin nyo mga bagay na yan. Sapagkat hindi tayo nagsisimba-simbahan dito. Pinagpapasalamat ko sa Diyos na kayong nakaupo dyan, maliban sa mga bisita natin, kayo yung nakikita ko linggo-linggo na naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, saan pupunta yung paglilingkod nyo sa Panginoon na yan? Si tatay, sumali na sa gawain kahapon yan. Bakit? Akayin ninyo ang mga bago sa kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos. Lilipas ako. At ang mga matatanda lilipas. Pero anong maiiwanan ng mga bago? Kaya ang daming mga batang Kristiyano na nagsipagtandaan na walang matinong paglilingkod sa Diyos. Hindi kasi sila tinuruan ng maayos na matatanda. Huwag niyong ipapamana sa mga bata rito yung ating mga katamaran at kawalan ng determinasyon at panlalamig sa Espiritu. Kung hindi sinasabi pa nga ng banal na kasulatan, be not slothful in business, fervent in the Spirit, serving the Lord. Alalahanin ninyo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa talatang 17, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Siya ay walang kamatayan, immortal, kaya binigyan kanya ng buhay na walang hanggan para mapaglingkuran mo siya ng walang katapusan. Hindi siya nakikita, kaya binigyan kanya ng pananampalataya upang kahit hindi mo siya nakikita, mamahalin mo siya at susundin mo siya. Siya ang Diyos na marunong sa lahat. Kaya't pinigyan kanya ng kaisipan ni Kristo na matuto kang magpakumbaba sa karunungan ng Diyos. Because He is the only wise God. Safety tayo sa karunungan ng Diyos. Safety tayo sa kaalaman ng Diyos. Be honor and glory forever and ever. Amen.